Good afternoon, my dear brothers and sisters. I invite you to reflect on the words in the gospel, but the days will come. But the days will come. Darating ang mga araw. The context of this phrase by Jesus, as you have heard, is the question of the scribes and Pharisees. Bakit yung mga alagad ni Juan Bautista nag-aayuno? Bakit ang mga eskriba at mga Pariseo nag-aayuno? Yung mga alagad mo, kain ng kain. They eat and drink. And the simple answer is, why not? Why not? It's time for rejoicing. There is like a wedding, and during wedding, you don't fast. But the days will come. So that is the context of those words. Darating ang panahon. My dear brothers and sisters, here we are being presented with the tension between the now and the not yet. Now and the not yet. Tanungin ko kayo, noong September 1, ilan sa inyo ang nagpagtugtog ng Christmas carols? Sa ilan, Pasko na. Pero sa totoo, hindi pa. Okay? So yun yung now and not yet. Now, here, in these words of Jesus, it is a reminder that life with Christ is not always celebration and ease. Sa buhay ng pagsunod natin kay Kristo, hindi lahat ay araw ng kasayahan, araw ng pag-inom, araw ng pagkain, araw ng pagpaparty. There are days of joy, light, and abundance, but there are also days of absence, days of loss, days of poverty and deprivation. Hindi naman po lahat ng araw ay mabuti ang panahon. Hindi naman lahat ng araw ay may bagyo. Kung minsan sa maghapon, sisikat ang araw, katulad ng nakikita ko sa labas, pero mamaya malamang uulan. There are days like that. Days of joys, days of sorrow. There are days of light, there are days of darkness. Days will come. So, when you are experiencing some darkness today, don't lose heart because you know this day will also be over. Kung may pinagdadaanan ka, daanan mo lang. Huwag ka umistambay. Kasi lilipas din yan. Lahat ng bagay sa mundo ay pangsamantala. So that is the first point that I would like to point out. There are days when we are happy, then there are days when we are sorrowful. And the tip is, when you are happy, remember, days of sorrow will come. And when you are sorrowful, also remember, days of joy will come. Nothing in this world is permanent. And so, the second point is this. If that is so, then there is also, by these words, a warning and a promise. A warning. Kung ang lahat ng bagay ay pangsamantala, huwag mong itaya ang lahat ng sarili mo, lahat ng pag-asa mo sa mga masasaya. Sabi nga ang buhay parang gulong, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. It's a warning.
pinagpapala ka ngayon, pwede ring mawala ang pagpapala. Maaaring ang dami-dami mong pera ngayon, pero pwedeng maubos yan. Maaaring ang ganda-ganda ng takbo ng buhay mo ngayon, pero pwedeng magbago yan. Paalaala yan sa atin. Days will come when things will change. But it is also a promise. Ito'y pangako din. Yung sinasabi ko nga sa inyo kanina, no, kung may pinagdadaan ka ngayon, may pangako ang Diyos. Gaganda din ang buhay mo. Yung kasing ibang tao, nawawalan ng pag-asa. They lose hope. They give up. Why? Because misery seems to be keeping him company. Kailan ba ako iiwan ng malungkot na buhay? Kailan ba ako iiwan ng mga kamalasan? Today, the Lord is telling you and promising you, days will come when blessings will arrive. So, mga minamahal kong kapatid, paalaala sa atin na mga salitang ito, walang permanenteng bagay sa mundo. Kahit tayo, ang buhay natin dito sa mundo ay pangsamantala lamang. At kung meron man tayong pinagdaraan ng mabigat na problema, huwag nating kalilimutan yung pangako ng Panginoon sa Ebanghelyo. Days will come when things will change for the better. Kaya kapit lang. Kapit lang. Huwag tayong bibitaw. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Amen.